From my understanding, the two biggest issues were separation pay and the return of the workers should the hotel reopen. Tama po ba? Opo, actually ang pinaka-issue po doon ay yung return of the workers ho pag nag-reopen. Kasi yung mga manggagawa po ng Sofitel, on May 8 ay binigyan ho ng notice of termination po. Kaya ang position po ng aming union ay dapat po walang tanggalan, kundi ay dapat manatili po bilang mga trabahador o mga workers, yung mga empleyado po ng Sofitel. So, nung kagabi po, nung July 2, ay nagkaroon po ng agreement. I think it's not only a victory of the workers, it's victory of the hotel. Nestor, maaari mo ba kaming kwentuhan ng konti dun sa simula nito? Because you mentioned that Okay. you receive a termination letter by May 8, effective, of course, by end of June. Ano po Opo. yung sinabi sa inyo? Paano kayo nasabihan? Maaga ba? May 8 lang ba o mas maaga nun? At ano po yung naipangako? Ano yung binigay na dahilan? I mean, tell us how this all unfolded for the employees of Sofitel. Sige po, sa maikli pong siguro maikling background. Yung pong hotel ay naniniwala po kami na may edad na, 50 years to be sa sunod na 2 taon. So right na maging 48 na siya. So siguro kailangan na po talagang i-renovate. Ang sinasabi lang po nila ay marami na pong sira na dapat ayusin. So kailangan, ang sabi po nila, unsafe na yung building. Pero ang nakapagtataka po noon, siyempre, unsafe yung building, pero mag-ooperate pa hanggang June 30. Sinabi sa amin, noong May 7, nag-usap po yung union at saka yung management at sinabing magko-closure na. Siyempre po, na-shock po yung mga gagawa, yung union, dahil ang inaasahan po namin ay magre-renovate, hindi po magko-close. So on the following day, on May 8, ay nagbigay ko sila ng termination letter sa mga empleyado po. Lalo kaming nagulat. Bakit kailangan bigyan ng termination letter yung mga empleyado kung magre-renovate? So yun po, doon nagsimula po yung problema po namin na tumantong po. Kasi siyempre, kami po, sa union, mayroon pa kaming 2 years sa rank and file, mayroon pang dapat 2 years na i-renegotiate yung collective bargaining agreement. Ang sinasabi lang nila, dahil sa pangyayari, hindi na nakapag-negotiate. So, nag-file kami ng notice of strike sa Department of Labor, wherein na ang sinasabi namin, refusal to bargain, at saka po yung unfair labor practice, union busting. Bakit po union busting? Dahil tingin po namin, ay tatanggalin lahat ng empleyado, lalo na mga membro, para po mawala yung union, mabuwag. Kami po ay naniniwala po, kaya po pinaglaban po namin na kami makabalik sa trabaho. Dahil naniniwala po kami na ito'y renovation lamang po. Hindi ito total closure. Kasi kung total closure, sana sinabi na po nila, may mga requirements po ng batas na alam na po namin na pagka closure, permanent closure, ay may mga dapat silang mga sundin dapat. So kami po, naniniwala po kami na ito'y renovation lamang po. Kasi yung iba pong yung ibang gamit po, nandiyan na po yung mga bagong gamit ng hotel Ang papalitan po nila yung elevator, pero yung mga kama po, mga bago yan, yung ibang gamit sa rooms, bago yan. Sir Nestor, So yun po. Okay. Pwede nyo bang po kaming bigyan ng linaw kung ano po ba yung terms nung pagbabalik? Kasi nakalagay yan sa nababasa ko sa mga reports, if and when mag-reopen ang hotel. Ngayon, if ba talaga siya or when ba talaga po siya? Meron po ba talagang plano ang Sofitel na buksan ulit ang hotel? I know kailangan na pong i-renovate, pero ano pong magyayari kung iba pong hotel group ang mag-take over? Valid pa rin po ba yung CBA ninyo? Sa amin po, nung nagkaroon po ng agreement nung July 2 gabi, ay naniwala kami po na in good faith po yung lahat ng pinag-usapan po doon, lahat ng agreement doon. So sa amin po, halimbawa dumating sa punto po na ganyan, na iba na po yung mag-ooperate o may-ari po, ay dapat to siguro ay pag-usapan din namin uli.